Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for June 1 to 15, 2024. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. So kung gusto nyo mag-book for a private reading, paki-check na lang. Okay, let's see Scorpio. What's up with you? June 1 to 15 for Scorpio. You have the Three of Wands. This is exploration, expansion, new opportunities coming in. Some of you, if meron kayong plans of working abroad, ayan, so meron na kayong good news for that. Some of you naman, kung meron kayong kamag-anak abroad, mahal sa buhay, na nagbabalak umuwi, ayan, you can expect them first half ng June. You also have the King of Pentacles, feminine energy. This is being more creative pagdating sa trabaho, sa business, sa career mo. And ano man yung subukan mo sa ngayon, no, na pagkakakitaan, source of income, ito ay magiging blessed. Ito ay suswertehin. Kasi this is having a Midas touch. Kung ano yung hawakan mo, yan ay nagiging maswerte. Okay? Oo. Business, trabaho, career, source of income. You have the Two of Swords. Maaaring may mga kakausapin ka ngayon, no, to help you. Tulungan ka para sa isang decision making. Maaaring isipin mo, mag-abroad ka ba? Magsisimula ka ba ng business? Kakausapin mo na ba siya? Ganon. So, this is about having difficulties in making a decision. Kaya pwedeng maghahanap ka ng ano rito, tutulong sa'yo para mas maintindihan mo yung sitwasyon, mas matulungan ka para maging best possible decision yung magawa mo. You have the Six of Wands, which is about success. Oo. So, there's definitely success. Ang ganda nito mga cards for you, Scorpio, because this is about abundance, prosperity, growth, no? Improvement sa iyong sarili, sa iyong trabaho, sa career mo. You will also, meron ka rin mga admirers o some people na tinitingala ka. They look up to you because of your work, of your what you have achieved, yung situation mo ngayon. So, sa money, career, finances, you have the Devil. Ooh, there's temptation over there. You have the Fool. And the Knight of Swords. Nine of Swords. Okay. Meron kang gustong subukan or simulan na you feel like parang masyado siyang let's say yung iba baka gustong magsugal, no, usong-uso yung mga sugal ngayon, no, yung mga betting, online betting. Be careful with that kasi maaring maapektuhan yung iyong finances. Ito yung tipong maraming sobra kasi, no? Yung parang sobra-sobra na yung kinikita mo and minsan di mo na alam kung saan dadalhin yon. Parang you want to use that for entertainment, pero baka nasasayang lang yung pera. Okay? So, be very careful. Pag-isipan mong maigi muna. Kasi baka maging prone to sa addiction. Oo, kahit nga yung pagbibingo. Oo, there was a time na bata pa ako nun, somehow nalulung sa bingo, pero hindi naman talaga sobrang, sobrang na-addict. Pero, kumbaga napigilan ko na rin kasi hindi na siya healthy. Like, tipong bagong sweldo ka, sa bingguhan ka kaagad pupunta kasama yung mga katrabaho mo. Tapos pag uwi mo,
Kahit bagong sweldo ka, wala ng pera. 'Di ba? Oo, so you have to take care of your finances. Okay? Wag mo hayaang matempt ka sa mga sugal-sugal na 'yan, or mga business opportunities na may catch. Oo, halimbawa mag-i-invest ka kunyari, pero ganito yung makukuha mo, like madodoble, triple yung pera mo in 3 months. So, nako, that's too good to be true. Oo. Minsan kasi pag sabi nga naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. So you are wanting to have more pero nawala lahat, 'di ba? Dahil yung iba nagiging greedy. Oo. So be careful. Let's see sa love life naman. You have the 9 of Wands, the Emperor. Yung iba sa inyo nasa isang relationship na pakiramdam nyo kinokontrol kayo ng person ninyo. Pwedeng nasa narcissistic situation kayo. Yung iba nagtitiis na lang. Or pwedeng kayo rin to. You are somehow obsessing about your person. Hindi mo na siya binibigyan ng freedom, kalayaan, no? And someone here I'm seeing someone na malungkot, no, sa kanyang relationship, sa kanyang situation. Na parang hindi na niya na-express yung sarili niya, hindi na siya nakakapag-enjoy. Mahirap niyan kung dumating yung time na hindi na matiis, no? Pwedeng ikaw, hindi mo na matiis. This may result to separation in the future. Meron kasi ritong hindi na nagsasabi ng totoong nararamdaman niya. Sinasarili na lang niya. Okay? Oh, 'di ba? Letting go. You are letting go anything that is no longer serving your highest good. Can be situation, trabaho, career, or business na sa tingin mo, yung mga practices mo na hindi na nakakatulong sa negosyo, trabaho mo, sa career mo. You will focus on your abundance. Kasi nga, aanahin naman natin yung abundance na yan kung hindi naman na ma-manage ng maayos. Aanahin mo yung malaking sweldo kung hindi mo naman na ma-manage yung pera mo, napupunta lang sa mga bagay na hindi naman importante. 'Di ba? Fertility. Some of you, possible rin na if you are planning to have your own baby, so this is the best time to do it. Nagawin yan. Dahil may fertility. And also, this is productivity. So, I think you're going to focus more on being productive. Anything that sa tingin mo na parang blocking your abundance, you're going to let that go, especially sa finances mo, the way you handle your finances. Para kasing may tukso sa paligid So kung ano man yung mga tukso na yan, ilayo mo na sa sarili mo yan para hindi ka na mapagastos, kasi baka ma-mismanage mo. So, halimbawa, kung pagdating sa mahilig kang mag-online shopping, o i-uninstall mo na muna yung mga online shopping apps na yan. Or kapag lumalabas ka, napapabili ka ng mga bagay na hindi mo naman kailangan kasi cute, o kaya naka-sale, mag-set ka ng certain amount of money na pwede mong magastos for the day. Kasi ikaw rin mahihirapan yan in the future. Okay? Yes, you are paying attention to detail. You are going to be very careful ngayon. Parang aalamin mo kung saan nanggagaling yung problema. And hindi siya yung parang band-aid solution lang na, okay, lagyan mo lang ng band-aid, okay na. It's about learning kung saan nanggagaling yung sugat na yon, ano yung dahilan. Oo. 'Di ba? Tapos gagawan mo siya ng solusyon. Meron ka rin mga taong iiwasan. Oo. Pwedeng sila yung mga bad influence sa'yo. Yes. You are seeing things clearly. Magiging aware ka na. Kasi minsan di tayo aware sa ating mga ginagawa, no? Sa mga practices natin. Na ito pala, dapat pala, para ma-manage ko yung finances ko na maayos.
dapat pala ganito ang gagawin ko. Dito pala nasusobrahan na yung gastos ko. Even sa relationships, no? Aware ka na itong person na to ay hindi nagpapahalaga sa yung nararamdaman. So, parang red flags na yun, 'di ba? You heal by releasing. Oh my God, Scorpio. You heal by releasing, not suppressing. What emotions do you need to feel? Oh, yung iba sa inyo na may itinatagong feelings lang, no? Kung naiinis na kayo sa person nyo, you have to let that person know, 'di ba? Kung gusto nyo mag-heal, you have to release anything that is hurting you, no? Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!